Hindi kami pumunta ng June 1. Oho. Pumunta kami June 2. Oho. Patay din. Oo. Di ba? O, Oo. June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. Malaya at legal nilang mailulugso si Alan Peter. Cayetano. Kapag ka Ngayon, nagkagutuhan, kapag talo kayo. nagkaganon, yung in-announce namin June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, Oho. hindi na matutupad kahit kailan. Ayun. Yun ang pinrotect namin, hindi yung sarili namin. Oho. Baka kala nila, yung sarili namin ang pinoproteksyonan namin. Hindi po. Ang pinoproteksyonan namin, yung June 4 po na in-announce namin, na yun po ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sapagkat yun po ang magiging daan para sa ganon, yung hinahanap po ninyong katotohanan Ay lumabas. ay lumabas. Opo. Hindi po kami. Alam namin makukuha nila kung gusto nila makuha. Pero kailangan po namin proteksyonan yung June 4. Kaya po hindi kami dumating ng June 1, June 2, June 3. Para lang mapangatawanan po namin na mabuksan po namin yung June 4 na pagdinig sa Blue Ribbon Committee. At nasa katuparan nga. Naisa katuparan naman. Kahit na napakahirap ng dinaanan namin. Ang Alam niyo, daming Kuya, challenges. paano paghihirap na yan? Maging sa online, doon sa Pati- mismong opisina. Pati nga yung Blue Ribbon Committee mismo na siyang backup namin. Oho. Isipin mo naman din na ang Blue Ribbon Committee sa marami ng panahon na nagdaan. Opo. Sinasabi ko nga sa'yo, ito lamang ang committee na talagang meron siyang separate na logo. Opo. Ang Senate of the Philippines, alam niyo merong logo. Yes. Pero ito lamang ang committee. Kasi maraming committee sa sa Senate. Ito lamang ang committee na meron siyang separate na logo, separate from the Senate of the Philippines. Oho. Totoo. Ganun siya kahalaga. Akalain mong wala sila doon? Yung mga tao, sekretariat, wala lahat. Wala. Oho. Naguguluhan nga raw talaga yung mga empleyado. At nagsalita na rin nga yung nagpalabas sila ng official statement. Official Isang statement, araw, oo, ang mga empleyado ng Senado. Pero ang dinig po namin, nagkaroon daw po ng pagpupulong kanina sa pagitan ng Gatchalian Black tsaka yung mga empleyado. Paano naman ho yung katayuan ng Cayetano Black dito sa pagmi-meeting na ito ng mga empleyado? Nag-uusap sila, di ba? Opo. Hindi pa natin alam kung anong pinag-usapan nila. So yung pag-uusap naman po ngayon, hinihintay naman natin yung resulta ng pag-uusap. Basta tangalan ko, sa susunod na Webes, kami naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Meron pong bago. Bakit? Hindi naman, kami ang legal eh. Kaya nga po. So, yun ang bago ngayon. Sa Webes, Kakaroon na naman ng hearing. Ang alam ko, dahil nag-uusap-usap sila, hindi nga lang ako nakarating dahil nga dito ako Sa nagpunta. programa tayo. Oo. Pero, ang pinag-usapan, kailangan maglabas sila ng notice sa araw na to sapagkat 3 days matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Webes. Oho. So, meron na po kayong idea kung sino-sino ang padadala ng mga notices, Sen? Meron na. Ganun po. Ipupus yun ba yung kaya, no? Kasi di ba nung nakaraan ay inimbitahan dapat si dating Speaker Martin pero hindi dumalo. Ipupus pa rin namin yun Pupus kasi pa rin. mali yung sagot ng House of Representatives. Opo. Yung mga representante po ng Ombudsman, DOJ, etc. Nagtataka nga ako bakit pagka sila ang pinatawag mo, ayaw na po nilang nandun pumunta, di ba? Oho. Pagka sila ang tumawag, yung illegal, pumupunta sila. At teka lang, ano pala nabalitaan nyo? Kasi kanina po, pumunta naman yung 18 dating sundalo. Di ba, nung nagkaroon ng... So, itanong mo sa reporters natin kasi wala naman ako doon Oo nga pala, mamaya, pag-report natin si Maro, ano ba nangyari? Kasi yung 18 dating sundalo po, pumunta naman doon pero akala namin tatanungin. Mukhang hindi naman natin nakita ron sa hearing. Oo, hindi sila nakarating doon sa hearing, pero nag-adjourn ng maaga sapagkat... Ano bang oras nag-adjourn? Anong oras ba? Mga alas 10, alas 11? Alam nila mga kasi ganun. umabot naman yun ng alas 2 ng hapon eh. Hanggang maghapon po yung usually ang Nung hearing. kami, umabot kami yata, mag-aalas 3 na eh. Opo, magsisimula nitong programa to nung natapos po kayo eh. Kaya nga. Oho. Pero ang ibig ko sabihin, akala ko pa na hinahamon nila yung 18 dating sundalo. Humarap kayo. Nagpunta. Oho. Kaya lang, ang balita ko, mukhang ayaw nila lang papasukin sa session hall Aba. at sila na yung mismong nag-adjourn ng meeting. Oho, kasi daw yung maagang pag-adjourn ay nakakuha po sila ng magandang kadahilanan
kasi tututukan daw po ng mga sangay ng ating pamahalaan ng nangyaring lindol doon po sa Mindanao, Sen. Ay, nako. Ay, teka lang, ito, aywan ko lang kung ano masasabi nyo rito. Matindi itong babala ni NBI Director Melvin Matibag, ha? Mahaharap daw po sa kaso ang mga senador at mga testigo na lumahok sa Blue Ribbon hearing noon pong June 4. Na sinagawa po ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi kayo protektado ng parliamentary immunity. Lahat ng sinabi doon, tulad daw po ng mga pag-atake, kabilang na ang mga akusasyon, maraming mga akusasyon, para kasuhan ng libel o kanang slander. Ang mga senador naman anya na namuno sa pagdinig ay maaaring makasuhan daw po ng usurpation of authority at paglabag sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Sen. Baka sinasabi niya yung mga illegal na nag-reorganize, di ba? Opo. Kasi 12 lang sila eh. Yun ang usurpation of authority. Ayun. Di ba? Kasi ang kinukod niya yung June 4, Sen. Baka nagkamali siya ng date. So ayun mga kababayan, no, lumabas natin yung katotohanan kung bakit nga ba nila ginawa yung hindi nila pagpasok ng June 1, June 2 at June 3 dito nga po sa Senado, no, upang nang sa ganun ay maprotektahan po yung June 4 yung pagbubukas po ng Blue Ribbon Committee investigation para po dito sa maanomalyang flood control scam. So ito na po yung ginawa nila at sinabi nga po ni Senator Marcoleta na hindi po nila ginawa para sa kanilang mga sarili to, kundi ginawa nila to para sa pagkakataon na muling mabuksan itong investigasyon na to, na kapag hindi nangyari nung June 4 ay kailanman ay hindi na talaga nila mabubuksan yan, no? So inilaban talaga nila mga kababayan yung para sa kapakanan ng taong bayan na nag-ahangad ng katotohanan patungkol dito sa nangyaring nakawan sa Kaban ng Bayan. At hindi biro to mga kababayan dahil naitala na to sa kasaysayan na napakagrabe ng ginawa nila sa Kaban ng Bayan mga kababayan, no? At etong darating nga na Webes, bukas po yan, June 11, sa susunod na araw, no, June 11, ay magkakaroon na naman po ng another investigation ang Blue Ribbon Committee, which is sila naman talaga yung legitimate. Ayon yan sa Senate rules at sa saligang batas, no, na nasa kanila pa rin yung committee. Kaya itong committee na inaano nila, na pinipilit nilang legitimate at i-verify na sila yung majority na ngayon, yan po ay mahaba-haba pang diskusyonan yan mga kababayan. Kahit na sabihin natin na nag-back ang executive, ang Malacanang, at ang alam naman natin yung executive Malacanang, di ba, na binak-upan na sila, maging ang lower house ay binak-upan na sila. So makikita nyo din sa social media at saka sa mainstream media na talagang binuboost nila, or talagang ito yung inaano nila sa kanilang mga news, no, na si Senator Win Gatchalian yung acting Senate President. Pero kung maaalala nyo mga kababayan, kahapon na in-upload natin din, according din dito sa naging interview din ni Senator Marcoleta, bakit nga ba kinakailangan na mag-ask pa sila kay Senate President Alan Peter Cayetano na mag-resign bilang SP. So ibig sabihin, kinikilala pa rin nila na Senate President pa rin si Senate President Alan Peter Cayetano, no? At ito yung nakakapagpagulo mga kababayan sa kaisipan ng taong bayan, dahil hindi naman lahat, sorry for my words, hindi naman lahat talagang maalam sa batas, kagaya natin, no, na hindi naman talaga tayo yung literal na nakakaunawa talaga ng kabuuang nagiging sistema at mga terminology nila pagdating sa batas. Kaya nga mas mainam na meron tayong malayang diskurso at open na ganito, na binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating mga opisyal, no, yung mga senador, na magkaroon ng pagkakataon na maintindihan yung mga bagay-bagay na masyadong malalim, no, na tanging sila lang or mga abogado lang yung mga nakakaunawa. Kasi yung mga yan, may mga advisor din yan. Kumbaga, yun din yung nag-explain sa kanila. Sila ay nag-aaral ng batas. So tayo mga tagapanood, minsan, kung ano na lang yung marinig natin, porket binaback upan ng Malacanang, matataas na tao, yung mga kilalang mga tao, mga ma-influential tao, nakakatulong yun na mahikayat mo yung taong bayan. Pero kung ikaw ay talagang may sariling disposition sa buhay, marunong ka mag-research, alam
aalamin mo yung both side. So doon mo malalaman kung sino talaga yung naging consistent since the beginning. So makikita nyo dito mga kababayan na itong talagang ginagawa ni Senator Marcoleta ay noon pa man, no, diretso na siya sa kanyang layunin na matumbok talaga kung sino ang mga nasa likod ng flood, maanomalyang paggamit po ng flood control fund. So alam ko naman na din mga kababayan, siguro alam na din nila kung sino talaga yung mga salarin dito, pero talagang kinakailangan kasi natin ng matibay na ebidensya at paghahatol talaga ng hukuman. Tanging sila lang talaga yung makakapagsabi kung guilty or not guilty yung mga taong pinangalanan. So until now, it's still allegations at kailangan talagang pagtibayin lahat ng mga statement, lahat ng mga sasabihin, no, ng mga witnesses. At maging itong 18 Marines mga kababayan ay hindi natin pwedeng isantabi yung kanilang mga naging testimonies, no. Dahil again and again, sinasabi ko sa inyo na naka-under oath ang mga yan. So no matter what happened, sila man ay malaman na nagsisinungaling, sila ay mananagot sa mata ng batas. Pero sa tingin ko mga kababayan, no, sila ay talagang naninindigan, no, na ipaalam yung katotohanan sa mamamayang Pilipino. So hindi naman excuse dito na sinasabi ni Rapi Tulfo na sila ay hindi kinikilala bilang isang bayani at sila ay isang kargador lamang. So parang nakaka-insulto kasi yung pamamaraan ng pananalita ni Senator Rafi Tulfo, no, dahil kahit nasabihin mo na ex-Marines pa sila, no, meron silang contribution sa ating bansa. Sila lang naman ay napag-utusan kahit siguro naging kargador sila. Pero isipin nyo mga kababayan na hindi mo naman pwedeng i-disregard yung ginawa nilang pagtaya ng kanilang buhay para sa ating bansa. Kaya kailangan irespeto pa rin natin sila, no? Kasi nakakapangamba yung mga ganitong statement sa isang senador pa, na ganito mo na lang ituring yung mga retired or mga ex-Marines or ex-AFP, PNP, yung mga nagbigay serbisyo sa bansang Pilipinas na halos ibuwis nila yung kanilang buhay at iwanan ng kanilang mga pamilya, 'di ba? So ganito mo na lang itrato kapag wala na sa serbisyo. So hindi din maganda mga kababayan na ganito yung pinagmumulan ng mga statement, lalo na sa mga highest official natin dyan sa gobyerno. So ito ang darating na Webes mga kababayan, na mag-uumpisa na naman yung pangalawang investigasyon sa Blue Ribbon Committee, at alam naman natin na napakatindi talaga ng pinagdadaanan ngayon ng Cayetano Black, dahil talagang sabi nga ni Senator Marcoleta ay gagawin ang lahat, wag lang matuloy talaga itong investigasyon ng Blue Ribbon Committee. So it's a matter of sa taong bayan na lang ang magiging desisyon kung ano nga ba yung magiging kahihinatnan nito, no. At tingin ko talaga galit na ang taong bayan, no, sa pag-dribble ng mga nangyayari at pagtatakip sa tunay na nangyari. Kasi para sa akin, kung ikaw ay senador, 24 kayo dyan, at itong gagawin yung investigasyon ay para naman sa taong bayan, bakit kinakailangan mo pang maghati-hati kayo, mag-divided kayo dyan sa Senado? Dapat magkaisa kayo sa iisang hangarin ninyo na ipaalam, ipabatid sa taong bayan yung nangyaring katotohanan. Wala nang cover up. Pero kung ikaw ay kabilang dyan talaga sa mga nakatanggap di umano ng mali-malitang pera, talagang gagawin mo din ang lahat. Wag lang talaga mapunta at masagot itong katotohanan. Diba? So magkakaroon talaga dito ng cover up at sugar coated na mga news. So ayan yung ayaw naman natin mangyari, dahil kung tuluyan mangyayari yan, kawawa talaga ang bansang Pilipinas at syempre yung mamamayan nito, dahil talagang lalamunin na tayo ng ganitong sistema. At yan yung dapat natin kasing putulin na, no, yung hugutin na yung pinakaugat ng korupsyon, upang nang sa ganun malaman natin kung saan ba nagmumula at paano ba ito tuluyang wawakasan. So again mga kababayan, maging vigilant po tayo sa lahat ng ating nakikita at napapanood, naririnig, at wag agad tayo basta-bastang maniniwala. Very exciting to mga kababayan, kasi sa darating na Webes ay magsisimula na naman ang investigasyon, at sinabi nga nitong si Director Matibag ng NBI na maaaring maharap sa kaso, no, yung mga umaten dyan sa Blue Ribbon Committee na nangyari sa June 4. So, ewan ko ano yung term ni Senator Marcoleta about dito at ni Director Matibag sa ginawang investigasyon. So, sinabi dito ni Senator Marcoleta na baka nagkakamali sila ng date, no? At kasi sila ang lehitimo
na talagang kinikilala ng Senate, yung kumbaga yung rules ng Senate, sila talaga, at sa saligang batas sila talaga, kasi walang 13 yung kabila na nagpapakilala ngayong majority. Kaya yun yung nagbibigay ng kalituhan, mga kababayan, lalo na naging issue na din yung IBP, no, na nagbigay ng statement di umano ata. So hindi pa natin nakukumpirma kung talagang kinukumpirma nila na kabahagi sila dyan, kasi may mga abogado din na nagbigay ng statement na hindi naman daw sila sinangguni sa ganitong mangyayaring statement. So may mga din pala to, no, may mga parang kumbaga may mga bylaws din sila na kailangan hindi sila magbigay din ng public statement chuchu na about sa ganito or ganyan, kasi may mga din pala yan, may mga pwede ka din ma-punish by law. So kagaya niya, 'di ba? Sobrang crucial na yung mga ganyang usapan, at tanging sila na lang with great mind nga, kumbaga yung nagsabi na nga daw, parang binabak nila itong si Gatchalian, no, bilang acting Senate President ng Senado. So again, mga kababayan, ano yung comment nyo dito sa ating naging reaction video at sa naging pahayag po ni Senator Marcoleta. So it's still allegation pa rin dun sa mga sangkot dito, at kailangan natin malaman ang katotohanan.